Pagka ganyan ang introduction, kinakabahan ako. Sino pa ba ang susunod doon? Mauuna. Magandang hapon po. Oo naman. Maganda yung sinabi mo na sana ay magkaroon pa ng buntot. No? May pasimuno, may mga buntot. At marami sanang mga lalaki pa ang tawagin dito. Pero nililiwanag ko po, si Brother Renner po ay walang karapatan para tawagin. Basta diyan ka lang. Diyan ka lang. Pero bawasan mo ang 2 oras na pangangaral. Magandang hapon po. Ako'y blessed na blessed po. Una, sa lugar na ito. Pangalawa, sa presensya ng mga kapatiran, mga awitin, at of course, ang presensya ng ating Panginoon. Tawagin natin yung mga nandyan sa likod. Dito kayo sa loob. Baka biglang umulan, tsaka kayo tatakbo dyan. Hindi namin kayo papapasukin. So, punuin natin dito. Maraming mga young people dyan. Yung mga nasa ilalim ng puno po dyan. Dito po tayo. Kasi ang team natin, unity. Oo, hiwa-hiwalay tayo. Hindi united. Ano? Yan. Kaya lang natin, ha? Para yung mga nandyan sa paligid. Dito po tayo sa loob. Yan. Yung mga nasa labas dyan, dito, baka biglang umambon. Hindi na kayo gagalaw mamaya, hindi na tayo may scorebook. Marami pa rito sa unahan, mga men na yan. Yan. And yes. Yan. Marami pa rito sa unahan. Kasi pagka umanggi yan, mahirapan kayo, magkasakit pa kayo. At least dito, secure na secure. Yan. Kasi, ang hindi lang natin alam kung sino sa 4 na umawit, ang dahilan kung sakali mang yan lang ang hindi natin alam. So, konting pakiusap lang, ayan. Lambing lang yan, lambing. Pakilambing lang. Kasi unity eh. Ganda ng team eh. Yun. Maganda itong, yan. Di ba ganda? Sakto yung inihanda mo po. Talagang kung ano yung inihanda mo, siyang salpak ng ating kapatiran. Ano po? Ayan. Okay. Ayan. Oh, marami pa rito. Dito, lagay na sila sa gilid. No? Dito, Pastor Renel. Ay, sorry. Sorry, nagkamali ako. Nabigla lang ako, nabigla lang. Yan. Okay, yung mga nasa likod. Well, tayo po'y tumayo na sapagkat tayo po ay marami pang masarap na fellowship na gagawin sa pangalan. Nandito daw ang mga ilang kapatiran na galing kay Pastor Texon, tama ba? Villalobos family. Nandito ba sila? Parating ka lang, may nagsabi sa akin. Sapagkat napakabait po ng pastor na yun, Pastor Texon na yun sa California. Siguro pumunta rin si Pastor Sosa ulit ngayon doon. Siguro dumalaw siya ulit doon. Lagi siyang dumadaan po doon. Psalm 133. Bago po tayo manalangin. Verse. Basahin po natin ng sama-sama ulit. Atin pong iukil-kil ang 3 talata. Handa, basa. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even forevermore. Panginoon, ang pagtitipon ngayong hapon ay natatangi sapagkat una kayo po ay kasama po namin. Every gathering becomes special when you blessed it with your presence. Natatangi, Panginoon, sapagkat kasama po namin ang aming mga kapatiran, ang mga lingkod nyo na mga pastor, Panginoon. It's a joy. Natatangi, Panginoon, sapagkat narito po napakaraming young people, kabataan na sigasig, na naglilingkod, nagpupuri at
umaawit sa iyong pangalan. Tama po, sana nga tumawag pa kayo ng maraming mga kabataan na magtataguyod, magpapatuloy ng pagtatayo ng mga simbahan sa iba't ibang dako ng aming pong bansa. Natatangi, Panginoon, sapagkat ang salita mo ang pinakasentro ng aming pong pagtitipon. Pag wala po ito, ay kulang po ang pagtitipon. Natatangi, Panginoon, sapagkat na dito, Panginoon, ay nabibigyan namin ng pagkakataon ng aming sarili na manalamin sa pamamagitan po ng inyong salita. At nawa, lumabas po kami, umuwi po kami, na may dagdag na inspirasyon, kalakasan, pangitain, upang magpatuloy ay taguyod ang gawain mo, Panginoon. Salamat po sa pagkakaisa ng inyong mga lingkod at ng inyong mga anak. Dito po sa Punong Kahoy, ang pinakapuno, ang Riverview, Pastor Sosa. Salamat po ng marami. Kagalakan po at pasalamat po ang aming pong nadarama. Ito po ang aming dalangin, nagabayan niyo na po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Makaupo na po ang bawat isa. Kita po ba yung ano? Kita ba dyan sa likod? Kahit na, salamat Pastor Randy at hindi ginawa mga paraan dito na mas maganda to kung hawakan ni Pastor Lanticho sa likod. Pwede, di ba? Mas maganda siguro. At least, maraming mga, di ba? Ang mga nanay po dyan kanina na nakamayan ko ay isang kagalakan din po. So it's like a family gathering, a reunion this afternoon, and I take this as one of those wonderful blessings that God is giving me personally as a pastor. So, mga nanay po, sana si Nanay Ilagan? Ayun. Ang nanay ko, ilang taon na po si Nanay? Ang nanay ko, 94 na. 87. 87? Wow. Praise the Lord. At nandyan, hindi po lumiliban. Yun po ang ating gawing inspirasyon po. Dwell together in unity. Alam niyo po, yung pong cartoon na, next slide po, alam niyo yung cartoon na Peanuts, di ba? Meron akong nabasa doon na si Lucy at si Linus, nanonood ng TV, si Lucy, dumating ang kuya, si Linus. Pagkatapos, merong gustong panoorin yung kuya. Sabi niya, oh, lipat mo nga yung channel. Sabi nung kuya, kararating ko lang, siga mo naman, nanonood ako. Sige na, please. Hindi ako. Sige na. Ayaw talaga. So, ang ginawa po ni Linus, sabi niya, oh sige, ayaw mo ha. Tignan mo yung kamay ko. Yan o. Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap ha. Huwag kang kukurap. Huwag kayong kukurap ha. Tignan mo lang maigi. Kuya, anong channel ba ang... At ano ba channel? Di ba agad sinasabi? Siga. Pag tayo po ay kalat-kalat, may mga nakupo doon, kung saan hindi united, di ba? Mas maganda yung compact tayo dito. Pag tayo ay kalat-kalat, hindi, kahit nga pang suklay, hindi ubra, di ba? Ay wala tayong ma-accomplish. Pero pag ito ay nagsama, same 5 fingers, then we can create a technical knockout. Pwede tayo makasuntok, may puwersa, may tatag. Yan po ang kailangan natin ngayon. Kaya sabi nga kanina, better together. Mas maganda kung yung 5 daliri magkakasama po. 3 bagay po ang ating titignan dito ngayon. Pero alam niyo ito pong binasa natin, itong Psalms 133, ang tawag dito, kasama po ito sa tinatawag na Psalms of Ascent. Ano ibig sabihin nun? Yung awit na paakyat, yung habang umaakyat sila, umaawit sila. Yan po ay makikita nyo sa Psalms 120 hanggang 134. 14 po yung awitin na yan, na habang sila umaakyat sa Jerusalem, galing po kami sa Jerusalem, twice na,
Ang Jerusalem po, medyo mataas yung lugar niya. Sa paligid ay medyo paakyat ka ng konti. Kaya, panahon na ito, habang sila'y umaakyat sa templo para sila'y magpuri, umaawit sila. Diba, minsan pag tayo naglalakad, umaawit tayo. Diba, meron tayong hymn. At halimbawa po, nung kami mga bata, ako lang po alam yung itong kantang ito. No? When we were little children, sinusundo kami para pumunta sa Sunday school at dumaating kami doon. Meron kami kanta noon yung, everybody ought to go to Sunday school. When it rains, when it shines, the men and the women and the boys and the girls, everybody ought to go. Parang ganito po ito, inaawit po nila itong verse na ito. At ang kanilang tema ay unity. Napakaganda. Kung siguro pwede nyo lagyan ng nota yan. At umaawit sila na napakaganda na nagkakaisa. Kasi nung time na ito, it was the golden era under King David. Ang Israel po, yung tribo ng Israel, sila po ay sama-sama. Kaya po, kumbaga, gininto ang panahon po ito when all the tribes of Israel were one under the rule of King David. At siya po, ang pinaka-background po dito. Now, nakita niyo po yung unang salita. Ang unang salitang ginamit ay behold. Behold. Alam niyo po salitang behold, parang ito yung stop, look, and listen. Para bang ito yung, uy, tignan mo. Sabi niyo sa Bible ko, ginamit ko ang salitang behold 1,298 beses. Ang ibig sabihin niyan, tignan mo. Huwag mong mintis, huwag mo itong mamintis. Sumbaga sa itong unity, huwag natin itong mamintis because the significance, yung kahalagahan nito ay tunay na sobrang halaga. Don't miss this one. Yan po ang pinagdidiinan po dito ng sumulat. Katulad po ng sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Tignan nyo ang kordero ng Diyos. Huwag nyo mamintis. Yan ang tagapagligtas. Kung gusto nyo mapunta sa langit, that's the way to heaven. Jesus Christ alone. So ngayon pong hapon, nais ko pong sabihin, behold, tignan ninyo ang halaga. Bakit mahalaga itong unity? 3 dahilan po na inilarawan po ng sumulat para sa atin ngayon. 3. Una, puntahan na po natin kaagad yung una pong larawan. Ang unang tema natin ay the basis of unity. Ano po ba ang basihan natin para tayo ay magkaisa? Talagang maghawak kamay, kapit basic tayo. At huwag tayo magkaroon ng anumang lamat. Huwag tayo magkaroon ng anumang tinatawag na puwan. Ano man ang mangyari sa ating grupo, sa mga pastors, huwag magkakaroon ng anumang puwang. Ano ang basihan? What is that compelling reason bakit kailangan tayo maging united? Number 1, tingnan niyo po ang sabi dyan. Sabi sa verse 1, behold how good and how pleasant it is for, eto na yung word, sugatan yan, brethren. Ang una pong dahilan, kasi tayo po ay isang pamilya. Nakita niyo po yung salitang brethren. Brethren, ang ibig sabihin po niyang brethren sa Hebrew word, nanggaling sa isang sinapupunan. Kumbaga, lahat tayo ay ipinanganak ng isang nanay. Yan po. Ang unang dahilan po, Pastor, bakit tayo dapat maging united? Kasi meron tayong permanent spiritual ties sa bawat isa. Parang hindi tayo magkakamukha dito. Ako singkit, kayo, mabaganda ang mapungay ang mata nyo, matangkad kayo. Sabi nga kanina ni Brad dito, di ba? Merong matanda, merong ganito. Iba-iba. Pero, bagamat ganun ang larawan, tayo ay nanggaling lamang sa isang sinapupunan. Yan ang ibig sabihin ng brethren. From the same womb. Tingnan niyo po yung next. So, kung yan ang ibig sabihin yan, the first message is, we are one big family. Now, tingnan niyo po maigit. Listen carefully. Kapag tayo po ay isang pamilya, ibig sabihin yan, iisa yung nananalaytay na dugo sa atin. Yung DNA natin, ito ay iisa lamang. Saan galing yan? Galing sa langit. Tingnan mo maigit po. It comes, it hails from above. Tayo ay isang pamilya, hindi binuo dahil may typo ka o ano man yung ano ng dugo mo na ikaw ay ikaw ay magkakapatid tayo dahil yung dugo natin Ilocano o whatever sa lupa bilang tao. No. This is not about blood relationship.
It is a faith relationship. Ito ay ugnayang pananampalataya. Mas malalim, mas sagrado, at mas banal. Ito ay ipinaglihi sa langit. Iyan po ang unang dahilan. Gusto ko pong makita niyo yan, na hindi po tayo ordinaryong magkakapatsama po dito. We are bound and linked. Anong dugo po ang nagsama sa atin? Ang dugo ng Kordero ng Diyos. Sabi ng unang Pedro 1:18-19, kayo ay tinubos hindi ng ginto, ng anumang pilak at anumang bagay sa mundong ito, kundi kayo ay tinubos ng mahal na dugo ng ating Panginoong Hesus, katulad ng isang tupa na walang dungis. Kaya mga kaibigan, as you look at me, iba yung itsura ko. Tatay ko, Inchik, nanay, ang Ilocana ang nanay ko, alam niyo na, pinagalong Chowking at saka Saluyot, ang itsura ko. Doon po ako nabuo. Pero, you look beyond that and try to train your spiritual sight, and you will consider that at mong tignan, na kahit sino ka pa ang itsura niyan, bata anong edad niyan, tayo ay pinagbuhol ng dugo ng Panginoong Jesus. We are linked, bound with a relationship that transcends, that goes beyond human relationship. Ang tawag po dyan, isang pisa. Alam ko ba yun? Alam ko ba yung isang pisa? Ha? Isang pisa po tayo. Ha? Isang po ang pinanggalingan natin. Alala ko. Kaya nga po, ang pagkakaalala ko tuloy si Chris Aquino, di ba? Si Chris Aquino, siya po ay merong karamdaman po ngayon. Kailangan po niya ng panalangin. Pero, nakatuwa naman si Chris Aquino, no? Kahit na maraming karamdaman, palit-palit ng boyfriend, ano? Hindi ka ba nainggit, Pastor Josh? So, si Chris po, di ba si Chris, ang sakit niya, na pumunta sa Amerika, sa California, mga kampagamot, yung tinatawag na autoimmune. Di ba? May mga doktor tayo dito, di ba? Yung autoimmune, yung mga bahagi ng katawan, mga cell, nalilito siguro, inaaway nila yung kanilang mga kasamahan sa loob. Hindi sa sila ay makakampi, nag-aaway-aaway sila doon. Mahirap pagalingin yun, mahirap doktorin yun. Kapag ang kaaway mo ay sa loob, pag ang kaaway natin halimbawa ay sa labas, we can easily, identify them and we can put up a strong front and defend the territory. Pero pag inside job, sa loob nagagaling, para ito, ako mahirap po yan. Kasama mo yung pala naman ang gumagawa ng mga salita, marites, ano. Napakahirap po nun. Kaya po yung case niya nun, ngayon, 5 na yata yung sakit ni Chris na autoimmune. Talagang napakahirap po nung case niya. Kailangan po talaga ng matinding panalangin sa kalooban po ng Diyos. Tayo po ay hindi tayo dapat kailanman na magkaroon ng tusukan o magsaksakan sa likod o tayo ay backbite tayo because iisa po tayong dugo, our cell, tayo po iisang tinatawag na DNA na yan ng Diyos and we need to work together because we are part of one body. Isa lang po tayo. Hindi po tayo dapat magkaroon ng bickering among ourselves sapagkat yan po ang magpapahina. Napakahirap pong gamutin yan. Yes, aminado po ako. Hindi magiging smooth lagi ang samahan natin. Magkakaroon tayo ng tampuhan. Mga pastor, magkakaroon ng tampuhan, di ba? Mga kapoy kwan director, nakapagsalita doon sa nagpa-practice, na hindi nakikinig, o kaya hindi niya gano'n pagod yung kwan director, bisang tampo ka na. Yes, aminado po ko, those, nagkakaroon po tayo ng gano'n, si pastor nag-preach, nasaktan ka, akala mo pinatatamaan ka, sino na naman na nagsumbong sa worker, nagsumbong na worker, hindi ba? Akala mo gano'n, pero bahagi po yun ng teritoryo. Sabi nga ng isang pastor, tayo daw ay parang mga porcupines, di ba? Parang mga porcupines na nagyayakapan sa bawat isa. Siyempre, alam niyo naman yun, may matutulis na bahagi yun. Habang nagyayakapan tayo, hindi ba? Ay natutusok din tayo paminsan-minsan. Kaya, huwag niyo kung kailanman isipin, pag nagkampo kayo kay pastor, na wala na yung idea na kapatid ko siya isang pisa. Always bear in mind,
that should be the prominent. Hindi po tayo magkaaway. Tayo po'y tao lamang, yes. Pero tayo pong sabi ng Bible, hindi flesh and blood ang kaaway natin, kundi isang bagay na hindi nakikita si Satanas. So we must always remember, we are one. Number 2, at dahil po tayo isang pamilya, hindi po natatapos yan. Tingnan niyo po. Tingnan niyo pong sabi diyan. Sa verse 3b. Ang sabi po diyan, verse 3b, and the Jew of Hermon, as the Jew that descended upon the mountains of, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Eternal life. So, ang pangalawa po na gusto kong tignan nyo ito, hindi lang po yung tayo ay isang family. Pastor Randy, tignan natin yung future natin. Anong future natin? Life forevermore. Eternal life. Ibig sabihin, dahil tayo ay iisang pisa, isa rin lang ang pupuntahan natin. Saan? Sa langit. Makikita-kita po tayo doon. Ano man na mangyari, hindi tayo naligtas ng baptist, hindi tayo naligtas ng mabuting gawa, hindi tayo naligtas ng ating pagsusumikap, naligtas lang tayo sa dugo ng Panginoon, kanyang ginawa sa krus. Praise the Lord. And not that, habang nasa lupa tayo, iisang pisa tayo, magkaisa tayo. Dahil una, pagdating ng walang hanggan, magkakasama pa rin tayo. We will spend eternity with God forevermore. Hindi ba napakalaking blessing niya, Brad? Kaya, pagtsagaan mo na lang tumakatabi mo. Dahil lang yung langit, makakasama mo na yan. Di ba? Di ba? Katulad doon ng tanong, sabi ng misis doon sa pastor, Pastor, pag namatay po ba kami ng mister ko, magkaasawa pa rin ba kami sa langit? Di ba? Sabi ng pastor, sumagot na yung mister, sabi niya, okay, hindi na. Kaya nga langit yun eh. Di ba? Kaya, ibig sabihin, yung lakas ng pagkakadinay, ibig sabihin po, magtsagaan na tayo dito. Magpasensyaan na lang tayo dito. Huwag na tayong balat sibuyas. Huwag na tayong magkonting bagay lang. Konting bagay lang, ganyan, konting bagay lang. Ganito. Huwag na, tsagain na lang, pasensyaan na lang. Hindi ba? Lulukin na lang natin yung pride natin. Huwag ba balat sibuyas, adobing mukha, ganun na lamang tayo. Bakit? Kasi, at the end of the day, when all is said and done, tayo pa rin ang magkasama sa Amen. So, diba? Amen. O ba magsasama-sama tayo, tapos sasabihin natin, makalangit tayo, tapos hindi pa tayo magkasundo. Pangit naman nung, parang inconsistent yung ating statement, di ba? Tayo anak ng Diyos, tayo ganito, tapos konti bagay lang, may kapagkit lang. Hindi na kinikibo, ayaw na kamayan. Ano ba yan? So, what I'm saying is, since isang isa, isang pupuntahan, tsagain na natin. Hanggang rapture. Ha? Kayo mga member ni Pastor Ernie, huwag niyo sabihin sa akin, lahat ng ginagawa niyan, 2 thumbs up kayo. Huwag niyo sabihin sa akin lahat, ay okay. No, meron din kayo masasabi dyan. Kay Pastor Jazz, meron din kayo masasabi dyan. Eh, render lang kayo talaga walang masasabi. Nahirap na, baka hindi makargahan yung iloba ko. Di ba maganda yung malayo pa sabihin, yung susi ng iloba mo, bubuksan ko yung likod niyan. Mamaya may kinakarga ng mga styrofoam doon. Kaya, may masasabi ba ako? Makabawi yan. Ako nakalabas-labas na ron, pwede. Kaya huwag niyong masaling-saling na tatawagin sa gawain yan, ha? Huwag niyong gagawin pastor yan. Preacher lang, preacher. Ha? As dalawa lang sila na preacher sa grupo natin. Si Brother Orly at saka si Brother Rene. Dalawa lang. Okay? Binakuran na natin yan. Anong ibig ko sabihin? Alam niyo kung tatanungin natin ang bawat isa rito, lahat tayo may masasabi. Huwag niyo lang tanungin ang misis ko tungkol sa akin, please. Please lang po, para niyo ng awa. Lahat tayo dito, because sometimes we think blind-sided tayo minsan. Kaya nga may mga side mirror, pero kulang pa yan, meron pa maliit na bilog na salamin to see every angle of sa buhay. Pero
lahat po tayo rito, kung magpupunahan lang tayo, magsisilipan lang tayo, marami tayong masasabing hindi maganda. But, since isang isa tayo, isang pamilya tayo, isang pupuntahan natin, palampasin na natin yung mga yan. Just move on and serve the Lord. Di ba? Tuloy-tuloy lang po tayo maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Kasi, naalam niyo sa Philippians 4:3, yung nag-aaway yung dalawang babae, si Eudias at si Claudias. Remember? Ano po nangyari doon? Di ba? Sumulat sila kay Pablo, tinext nila si Pablo. Pablo, nag-aaway dito yung dalawang babae, parehong leader. Nagkakaroon ng problema sa Philippian church. Sumulat si Pablo, remember? You take a look. Basahin niyo, pag-uwing niyo. Philippians chapter 4. Ang pangalan, Eudias, Claudias. Siguro baka anniversary yun. Pastor Ernie. Tapos nag-usap sila. Ano bang kulay ng kurtina? Ang gusto ng isa, blue. Ang gusto ng isa, beige. Dahil, huwag kayong magkatawa. May isang simbahan sa Maynila, hindi ko na sasabihin, chismis pa eh. Hindi ako, sorry po. Maniwala kayo hindi. Nahati yung simbahan. Alam niyo kung saan nagsimula? Anniversary nila, anong ilalagay na bulaklak sa altar? Yung iba gusto, kailangan sariwa kasi sariwa ang pag-ibig. Di ba? Kailangan yung ang ibigay mo, yung sariwa, kahit na mahal siya, at pagkatapos itatapon na, pero sa araw na yun, sariwa eh. Eh, yung mga Ilocano gusto, plastic lang. Di ba? Kasi plastic nga naman, may parehong point eh, di ba? Na pag plastic, pwede mong hugasan, pwede mong linisin, magagamit pa. Hindi sayang, magagamit pa yung pera sa ibang pagkakataon. Tama po ba? Kaya naman may point. O kayong mga dalaga dyan, kung may manliligaw sa inyo, tapos ang dala ay plastic. Di ba? Plastic yung rose. Tapos sabihin, tapos diba? Tapos sabihin, hugasan mo na lang yan para susunod. Pero, ang mahalaga doon, may iniabot, kung yun ang pansin. Ang bihira naman pakis, saan na ba tayo? Katotoo po nang nangyari, nagsimula. Ito, huwag kayong matatawa rito, pero this is how crazy sometimes we get. Naglagay sila ng divider sa gitna. Doon sa auditorium. Yung naka-plastic dito, yung makasariwa dito. And then ultimately, they split. Sabi ni Paul, anong sabi ni Paul doon sa Philippians 4? Sabi niya, mga sister, anong sabi niya ron sa kanila doon? Ang sabi ni Paul sa kanila, sabi ni Paul, sabi niya, Eudias, hindi po pala kasi na yan. Sabi niya parang ganito, in effect, this is what he said. Napakaliit na bagay naman yung kurtina lang yan. Saka bulaklak na yan. Magkatampuhan kayo. Di ba? Sabi niya sa verse, ang mahalaga, sabi niya, notice, ang mahalaga, ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Did you see that? He was trying to let them focus. Ilayo nila kung meron bang mangyayaring temporal issues dito, yung pansamantala sa lupa, palampasin mo na yan in the light of your eternal reality. That you belong to God, you belong to heaven, ang pangalan mo nasa aklat ng buhay, papunta ka sa langit, palampasin mo yan, maling ka bagay yan, compared to what God has done for you. Pero alam nyo, sa mga simbahan, huwag kayo magugulat. Sa mga simbahan po, maraming kumaalis, pag tinignan nyo, petty. Ibig sabihin, maliliit lang na dahilan. Pangalawa, personal lang. Pangatlo, nasaktan lang. May narinig lang. Ano po naman yun? Kahit sa kanong pumuntang lugar, lagi ka naman may maririnig. Because the church is not perfect. Di ba? Ang narito, sabi nga kanina ng isa, di ba? Ang iba-iba tayo, pero isa lang ang pareho tayo. Common denominator, ano yan? Grace. Nandito lang tayo because of the grace of God. Papasok tayo sa langit sa awa ng Diyos. Nakapagpapatuloy tayo, the grace of God. Di ba maganda ganun din ang gawin natin sa bawat isa? Kung sakali may nagawa siyang hindi tama, talagang mali nga naman, pero just be gracious, be kind, tender-hearted, forgiving one another, for Christ's sake as God has forgiven us. So ganun po. Ang sabi rito, yan po ang magtatali sa atin. Invoke, the idea is, invoke a higher cause to transcend
a temporal cause. Yan ay effect ng kanta mo, Just eh. Buka ako ng mga kanta yan. Okay. Yan. Para ito ay gamitin. Among us, laging magkakaroon ng away, misunderstanding will arise. Lagi po yan. Magkakaroon ng misunderstanding. Naalala ko, meron akong kinasal. Naalala ko yung word niyan. Pumasok lang sa word. May kinasal ako sa Marriott Hotel. Ang ganda nung gown ng lalaki. Ang ganda. Classic ito. Ay, kaya nga naalala ko ngayon eh. Wala naman sa ano ko eh. Sabi niya, I vow to you, my dear. Personal vow. I love. Yes, there will be misunderstanding. There will be miscommunication. There will be mistreatment along the way. But one thing I promise you, there will be no mistress. Diba? Pati ako nagulat eh. I was struck flat-footed. I was said, wow! I promise you, no mistress. Yes, misunderstanding. Yes, hindi kita maintindihan minsan. Yes, minsan I will fail. Yes, but one thing is sure, no mistress in this relationship. Amen. Pero lang minsan, di ba? Tignan mo yung, di ba? Kaya minsan, biniro-biroan namin eh. Akala nagbabasketball kami, di ba? Kaya pagpipigil lang kami ng mga misis namin. Siyempre, kasi ayaw nilang masaktan kami. Di ba? Concern lang sila. Pagka gano'n, nagbibiro kami. Eh, anong gusto mo? Maglasing kami? Anong gusto mo? Magbabaki kami? Anong gusto mo? Ito nga, basketball na lang eh. Sige na nga, di ba? Parang gano'n ang ibig kong sabihin. Yung misunderstanding sa inyong mga bawat isa, yung mga conflict, pag kinumpir mo sa distress, mas napakalitan ng misunderstanding, tama? At yung everyday, kasi tao lang tayo, iba tayo ng culture, iba tayo pinagalingan. Sa Bisaya ka, sa Negros yung isa sa iba-iba ang pananaw sa buhay. Then suddenly you came together, you try to live under one roof. Siyempre magkakaroon ng class and friction. Pero mas malaking issue yung mistress. What I'm trying to say is this, mas malaking issue yung tayo ay anak ng Diyos, isang pamilya, papunta sa langit. Kaya yung maliliit na bagay na mangyayari sa ating relasyon dito, palampasin na po natin. Amen. Overlook them. Isulat mo, burahin mo sa puting papel, and start a new ship. Yun po ang ibig sabihin natin po dito. Because we are one big family. Tignan natin. Meron ba dyan? Our unity is substantially does not come from each others. Hindi po tayo magkakaisa dito dahil tayo po ay pare-parehong pogi, pare-parehong maganda, nakakasundo. Hindi po dahil unanimous tayo dito in everything. Iba-iba tayo ng panlasa, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng gusto. Isang maraming sinasabi si pastor na pinagagawa sa atin. Sasabihin nila, itong decision ko, sunod na lang tayo, pero hindi yun ang trip natin, hindi yun ang gusto natin. Pero dahil maliit na bagay yun para sirain mo ang spirit ng gawain, yes, you just say, it is for the Lord's work naman. So, okay na ako dyan. Ibig sabihin, hindi yun ang dahilan, kasi pag ang dahilan ng pagkakaisa natin ay dahil nagkakaisa tayo sa bagay nito, nagkakaisa tayo sa bagay nito, sasabihin ko sa inyo, darating ang panahon, maghihiwalay tayo. Pero kung ang magiging basihan ng pagkakaisa natin ay dahil ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay patungo sa langit, yan ang magiging pinakabuod ng ating pagsasama at tagal tayo hanggang kabilang buhay. Yan po ang ibig sabihin ng ating unity. Kaya nga, pag tinignan natin yung mga dahilan ng mga kapatiran na umalis sa mga simbahan, malulungkot kayo. Meron pala akong napuntahan sa Cotabato. Ka-anniversary lang din nila. Isang pamilya na wala. Bakit? Kasi yung pamilya na inassign magluto, chef yun eh, chef. So talagang magaling, inassign ni pastor, magluto. Eh may pagdating ng kainan na, meron siyang narinig na alam mo na, ano ba ito? Gano'n lang, narinig lang niya. Siyempre, masakit na naman yun. Nagsakripisyo ka na nga, tapos bla bla bla. Libre na nga yung di ba? Ganyan naman tayo, libre-libre lang. Di ba? Tapos kakarinig ka pa ng gano'n, oo, masakit yun, oo, mali yun, tama. Pero, tama ba yung buong pamilya mo, dinala mo na, hindi na kayo nagsimba? Ano yan? Mas mahalaga ba yung luto mo kaysa doon sa krus? Mas mahalaga ba yung luto mo sa inyong relasyon bilang brothers and sisters in Christ? Mas mahalaga ba yung kaysa doon sa relasyon nyo kay pastor?
kesa sa relasyon mo sa church. What is that? Masyadong selfish. It's too selfish. Di ba? Kaya sabi rito ni David, hey. Katulad ng isang tuning fork yan. Tayong lahat dito ay mga piano na walang tono. Diba? Sintonado tayong lahat. Pag tumunog ang tuning fork sa langit, pag tumunog yan, ton, lahat tayo rito pare-pareho ng tono. At ang susundan natin ay ang tunog ng salita ng Diyos. Amen. Siyempre, kanya-kanya tayo ng tono, di ba? Tayo ay umawit, talagang kanya-kanyang lipad yan eh. Kanya-kanyang mga gagawin ang sasabihin niya. Ang ating pong pinakabasihan ng pagsasama rito ay yung walang hanggang mission natin. Ang magdala ng kaluluwa, magtayo ng simbahan, hindi pang lupa, hindi yung maliliit na bagay na pang tao lang, na pang sarili lang. No! Because they will come every day, every Sunday, they will come in the church. But the one thing that binds us together, that would bring us to a lasting relationship, is the fact na naiintindihan natin na kahit tayo nagsasama dito, meron tayong misyon na magdala ng kaluluwa, panlangit sa mga taong hindi paligtas. If that's the very glue that would stick us together, I would guarantee you, we will go a long, long way. Lalayo po tayo. Pero kaya ngayon pa lang, ilagay nyo na yung sarili nyo na pwede kayo masaktan. Pwede kayo matisot, pwede kayo magtapo. Okay lang yun, tao lang tayo eh. Hindi naman tayo semento at monumento eh. Okay lang yun. Pero huwag yung maging dahilan para ikaw lumayo. Tuloy lang po. At sabi mo, Lord, ako nga eh. Ang dami ko nang kapalpakan sa iyo eh. Lord, ako nga, ang dami mo nang narinig sa akin pangako, pero lagi napapako eh. Ikaw nga, Lord, pero nandiyan pa rin kay Lord, very accepting and very gracious to me. Hindi ganun din gawin natin sa tao. Because if you look, mas mataas pa ba ang standard natin kaysa sa Diyos? If God is accepting us, bakit hindi natin matanggap? Are we better than God? Kapatid, blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Fellowship of kindred minds is like to that what? Above. Yan po yung kanta natin. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Fellowship of kindred minds is like to that above. Kasi kahit mamatay ka na, mamatay ako, isa-isa tayo mamamatay dito, kita-kits pa rin tayo sa langit. Yan ang ating relationship. Hindi ba ang bait ng Diyos? Isn't God good? Binigyan ka ng church na ganito. Nalaban mo na ikaw ay sa langit pupunta. Samantalang ang daming simbahan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang daming reliyon, ang daming nila, mayayaman, mayayabong, magagarbo. Tayo nangihiram lang tayo, nasa sulok-sulok lang. Pero wala silang katiyakan na pag namatay sa langit pupunta. Isn't that good to you? Dati nasa isang reliyon tayo, pasang-pasang pa tayo doon. Kaya very faithful tayo. Pero pag tinanong, pag namatay ka sa pupunta, wala nakakalam niya. We don't even know. We don't even know John 3:16. We don't even understand what it says para ang Holy Spirit ay We don't even understand those things. Eh ngayon, nandito tayo. Binigyan tayo ng the greatest spiritual blessing and heritage. Tapos, babaliwalay mo lang sa maliliit na bagay. That's my point. Love your church. Love your pastor. Huwag natin pagpalitan sa mga konti-konting bagay. Kamalungkot ako, marami tayong mga young people ngayon. Nagpapalit nila ang church nila, ang salvation nila. Yung mga unsaved na lalaki at unsaved na babae. Pag may nakilala na hindi mananampalataya, guwapo, maganda, naakit na. Unti-unti wala na sa church. Huwag naman. Huwag naman. God will provide your needs. Just trust God. But stay there. That God and God will take good care of you. Pangalawa po, the beauty of unity. Protektahan niyo po ang inyong church. Preserve the unity of the church. Prioritize your church. Because dito nyo nakita the greatest relationship in all the world. Tapo natin yung susunod po, the beauty of unity. Verse number 2. Tingnan niyo po dyan. Ano po ang beauty nito? It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, and went down to the skirts of his garment. Pangalawa po, ang beauty po ng unity,
parang isang oil, yung anointing oil sa Old Testament. At tingnan po natin yan. Next, please. Sorry. Ang susunod po na halimbawa ng unity and how beautiful it is, ginamit po yung oil, the precious oil. Now, ano po ang tungkol sa oil na ito? Na ginagamit po para yung mga high priest sa Old Testament ay binubuhusan at inaanon. Sabi dyan, nilalagay sa ulo ni Aaron at ito ay tumulo at ito dumausdos at ito ay nabasa ang kanyang buong suot na robe. Ano po ang ito pong oil na ito? What is this oil about? Remember, ang una po dito na sorry. Sabi po dyan sa verse number 1, paghira para akong ano rito para akong AI dito, ang dami ko ng outline Sabi po sa verse number 1, behold how good and pleasant. Tingnan niyo maigi, how good and pleasant. Ang ganda sabi. Alam niyo ba na meron po mga pleasant sa buhay na ito na hindi good? Katulad ng mga bait. Nakita niyo ba yung mga nagbe-bait ngayon? Yung parang nagsisigaring na nagpapausok. Diba? Pleasant sa kanila yun eh. But it's not good. Kaso niyan. Ultimately, it will hit you. Meron din mga bagay na good, hindi pleasant. Sa mga kabataan ngayon, gulay. Hindi siya pleasant, pero good. Katulad ng ampalaya. Ang alam lang nila ngayon, french fries. At saka milk tea. Sabi ni Dr. Charlie Sakian, Pastor, ang pagpupuyat, pleasant yan. Kasi Facebook ka ng Facebook. It's pleasant, but not good. Kasi alam mo, Pastor, ganito lang yan. Sa loob ng isang buwan, 3 beses ka lang pwede magpuyat. Pag lumampas ka na sa 3 beses ng pagpupuyat, ay utang ka na, binawasan mo na ang buhay mo. Unity, pero ang unity po ay hindi lamang pleasant, it is also good, win-win. Alam niyo ba yung salitang good dito? Makinig ka, Pastor Just. Yung pong salitang good dito, para sa ito, yung pong salitang good dito, ito rin po yung same na word, Brother Renera, tignan mo maigi, Pastor Claudiano. Ito rin yung ginamit na word sa Hebrew na TOB, top. Ang ibig sabihin niyan, katulad dyan ng word na ginamit sa Genesis 2, it is not good for a man to be alone. Ulit, nakuha ba? Nakuha? Guhitan mo yung verse. Guhitan mo. It is not good for a man, hindi mabuti sa isang lalaki na nag-iisa. Yun po yung ginamit kasi ang idea po ng good dito, the idea is partnership. The idea is community. The idea is help me. Yan po, maganda po sa mata ng Diyos sa daigdig nito, kapag tayo nagkakaisa, it is something good. It's a thing of beauty. That's the point. Yan po ang sabi dyan. Ang text nito, ito na yan. Yan. Ito tayo. When we come together and unite in the Lord's work, it is something beautiful like Niagara Falls. Nakita niyo ba yung mga, nakita na ba kayo ng mga sundalo, yung nagmamarcha sila, yung parade, yung pass review, di ba? Lalo yung sa South Korea, North Korea, di ba? Yung cadence nila, di ba? Yung parang isang tao lang sila. Parang synchronized swimming sa swimming pool, di ba? Parang iisa lang sila. Ganda. Alam ko kasi yung nanay, yung anak niya kasama doon. 1, 2, 1, 2. Taan sila, ganda tignan. Kaya nalito yung anak niya. Nagkamali, imbis na left, right. Saan nagkamali? Siya nagkitang-kita nagkamali. Sabi ng nanay, kita mo nga naman mali silang lahat, oh. Yung anak ko lang tama. Number 1. Ano po ang meron sa oil na ito? The first thing about this is this. Fusion. Ito po yung fusion. Pinagsama-sama. Pag binasa nyo, walang time, sulat nyo lang po. Exodus 30, verse 22 to 25. I-review nyo sa bahay. Pag ginawa po yung oil na ito na ginagamit na pang-anoint sa high priest, 5 po ang kasama niyan. 5 katas. Myrrh, calamus, cassia, cinnamon, at olive oil. 5 po yan, pinagsasama-sama. At pag pinagsama-sama yan, yun po yung gagamitin na instruction ng God kay Moses, yan ang pang-anoint ng mga
priest na maglilingkod sa tabernacle ng Panginoon. Now, ano pong lesson natin dyan? Ang lesson na ito, iba-ibang dahon, iba-ibang prutas, kinatas, pinagsama-sama upang maglingkod sa high priest. So, Brad, palamus. So, Brad, kalabasa. So, Brad, patatas. Now, nasusundan nyo na itong ibig sabihin. Unity in diversity. That's the beauty of the church. Yun ang ganda ng beauty ng unity. Na tayo, iba-iba tayo. Naalala niyo ba yung Radcliffe Team, yung 12 apostol? Iba-iba, merong abogado, merong ganito, may mangingisda, iba-iba sila ng batas sa buhay. Pero pinagsama-sama ng Diyos sa isang bote at kanyang tinrain, 12 apostol. Pag alis niya, umalis po siya. Yung 12 na yun, 11 napalitan po yung isa, si Judas kasi nangaral, kinalat nila ang Ebanghelyo at kaya kaligtas ngayon dahil yung unity ng 11 na yun. They turned the world downside up for the gospel of Jesus Christ. Ganun po yun. Iba-iba yun. Anong pagsasamahin yun? Tingnan niyo po yung composition natin ngayon. Tingnan niyo po yung composition natin dito ngayong hapon. Hindi ba isang himalayan? Hindi ba isang, iba na, yung church natin, miracle po eh. Milagro po ito. Hindi katulad ng mga fraternity, di ba? Fraternity, meron sila mga talagang mga matataas na antas ng ito dapat. Yung mga matataas na grupo ng mga club dito, mga elite na club, di ba? Meron silang mga requirement, pero ganito, pag wala ka dyan, hindi ka pwede dyan. Pero sa Church ni Jesus Christ, kahit saan kang lupalop na dampot sa taas, sa gitna, sa baba, pasok tayo sa tinatawag na imbudo ng biyaya at habag ng Diyos, pinagsama-sama tayo sa church, eto tayo ngayon. Iba-iba tayo ng pananaw, ugali, different temperaments, iba-iba ng edad, iba-iba ng salita, yung iba gusto sa luyot, yung iba gusto laswa, iba-iba po. Pero isipin nyo, pinagsama-sama tayo sa biyaya ng Diyos at sama-sama tayo naglilingkod, 10 taon na kayo magkakasama, pero tuloy-tuloy lang kayo because you have been fused in by the grace of God. Amen. Hirap. Pastor, mahirap talaga magpastor. Kasi iba-iba ng... Di ba kung church mo, yung tinatawag na, alam nyo dyan sa Quezon City, meron dyan yung Faith Baptist Church. Yung Faith Baptist Church na yun, lahat ng miyembro doon, Ilonggo. Ilonggo ka? Ilonggo ko ba dito? Pero ang pumunta doon kay Pastor Conrad, galing yung kwento niya. Pero isang babae doon, nag-transfer. Pastor, maka-transfer na ako dito. Kasi dito na ako magtrabaho. Sabi niya gano'n. Ay, Pastor Conrad, ay, Ilongga tayo. Ay, galing ni Pastor. Paano mo nahulaan? Siguro sa lakad ko, no? Ibig sabihin, bagay yung Ilongga, alam mo yung kanyang papamantayan, kung pang Ilocano yan, ako Ilocano, alam ko yung... Pero ito, halo-halo tayo! Di ba? Yung iba, galing sa drug addiction, yung iba, galing sa ganito. Pero sa biyaya ng Diyos, pangunguna ng pastor, hindi ba isang himalayan na para tayong isang makina na naglilingkod na maganda ang timing? That's a miracle itself. That's the beauty. Kaya kaya maganda rito, kahit iba-iba tayo, nagkakasama tayo, grabe, di ba? Pastor Sosa, dati, umupa ako sa kanila. Ito yung bintana nung inuupahan ko. Nandun si Tess, nandun si Pastor Sosa, naglalabay yung kapatid niya. Kwento-kwento lang kami gano'n. Hanggang sa, naimbita ako sa church, yung dasing na. Nasumunod din mga kapatid niya rin. Iba-iba ng pinanggalingan, hindi natin ako sa tayo napunta. Pag sinuri ninyo kung paano kayo na-save, at babalikan nyo yung mga tao na nag-imbita sa inyo, at paano nyo tinaguan yung Bible study, paano nyo pinagtaguan yung mga dumadalaw sa inyo, it will be a remarkable history of your spiritual journey. Looking back and said, naku, buti na lang, matyaga yung member ng Riverview na yun. 3 beses kong pinagtago-taguan sa diba? Buti na lang, matyaga. Why? Because God's grace has reached down on your doorstep. You forgot. Kung sakali pong hindi ganun nangyari, where will you be today? Where will you be? That unity, kaya nga po, yung unity na yan po, kaya tingnan mo yung katabi mo ngayon.
Tignan mo yung katabi mo sa kaliwat kanan. Hindi ba milagro na nagkasama kayo? Tignan mo. Iisipin mo ba magkakasama kayo niya? Sa haba ng panahon, 10 taon, Pastor Randy, kayo nagkakasama-sama. Hindi sa galing ni Pastor Randy yan. Hindi sa galing ng choir. Hindi sa ganda ng lugar. Hindi wala kang sariling lugar. Yung upang alam eh. Hindi sa ganito, ganun pa nga. Alam niyo kung bakit kayo nagkakaisa hanggang ngayon? 10 years na. The unity of the Spirit of God. It's the grace of God uniting you and solidifying your common belief, purpose, and sense of mission. So makita natin. I'm sure, Pastor Randy, marami na kayong dinaan ng apoy. Marami na kayong dinaan ng lubak sa inyong church. Pero andito kayo, mas malakas as never before because you have been infused by the Spirit of God. Hindi ang unity base sa pagkain, hindi dahil sa pare-pareho kayo ng vision, ng hobby, dahil kapwa kayo Ilocano, no. Kung hindi, matagal na kayong split. The brilliance of and the integrity of the leaders, no. But it is the unity that God has given to you. That's beautiful. Kaya nga po yung salitang integrity, di ba? The word integrity comes from the Latin word integer. It means compact, buo, walang kulang, walang crack. One. That's where we are. Number 2, ano pang meron pa po sa tinatawag po na oil na yan? Hindi lang fusion but fragrance. Mabango po. Mabango po yung oil na yan. Mabango. That oil that has been mixed together, meron po siyang tinatawag na bango. Naalala niyo ba yung babae na pinagaling ni Jesus? Di ba binasag niya yung alabaster box? Pagbasag niyang gano'n, sabi sa John 12, di ba? Pagbasag niyang gano'n, ayan, bumaling nguya sa buong bahay. Naamoy ng lahat ng tao doon. Bango. At siguro pati kapitbahay. Alam niyo mga kaibigan, ganyan po ang kabango. Kapag kayo po ay united, kapag kayo po ay nagkakaisa, mga kaibigan, it will attract people. People will look at us and say, wow, ang ganda ng samahan na yan. Pero pag meron silang nakita pag-iwa-iwalay, meron silang nakita hindi maganda mga salita, they will drive people away. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John 17:22, the world will know that we are His disciples when we are united as one. Hindi po tayo makikilala na anak ng Diyos dahil mayayaman tayo, may kanya-kanyang kotse, magandang bahay, no. The one thing that would make the difference and would signal to the world and would declare loud and clear to the world na tayo ay na kay Jesus, one of them is, we are one in Christ. Sabi nga ni Jesus, Father, may they be one as we are. Kaya mga kapatid, mahalaga po itong pagkakaisa. Kahit na minsan ayaw mo, kahit na minsan hindi mo gusto, you just follow the leading of the pastor and the church because you're a part of that institution. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo minsan, napaka-powerful eh. Di ba? Pati mga politiko, attracted sa kanila. Kasi sila united daw pag bumoto. Sabi, pag sinabing ganito, ito, yun ang iboboto nila. So, look at their unity. It creates attraction. Politicians gravitate to them. Humihingi ng boto kasi alam nila, ang boto nila, isa. Eh tayo mga Baptist. Kung 5 yung kandidato, 6 ang boto natin. Unity pulls, attracts people. It is our badge of honor. Wear it. Wear it. We have been fragmented. Pag tayo po'y hati-hati, pag tayo po'y hiwa-hiwalay, pag tayo po'y meron nasasabi, hindi tayo nagkakaisa, it will never create an impact and will never move on. And the last page, and the last. Verse 3. Pangatlong larawan po. The blessing, the basis, the beauty, now the blessing. Ano naman po ang blessing po ng unity? Tingnan niyo po sa verse number 3. Verse number 3. As the dew of Hermon, and as the dew, yung habog po yan, habog, that descended upon the mountains of Zion. Pangatlo po, pinalintulad po sa habog. Ano po ang blessing ng unity? Parang habog. Habog po siya. Yung beauty, parang pabango. Yung basis, pamilya tayo. Tingnan po natin yun. Number 1. Ano po ba ang habog? It is a very, alam mo yung habog, droplet lang yan. But intrinsically, sa loob po niyan, merong power po yan.
Hindi pa yung ordinary patak lang yan na nakain mo. Hindi po. There is something great about that. Doon po sa Israel, sa Jerusalem, far north of Jerusalem, you will find the Mount of Hermon. Yan po ay towering the Jordan Valley. Nakita rin po namin yan. Usually po, pag kulang ng tubig sa dry season, yung po mga habog na galing po sa Hermon, sa bundok ng Hermon, become so precious and so vital. Yung mga tubig ng plains and valleys, pag mayroong mga panahon ng drought, nanggagaling po ang supply ng tubig dito po sa Mount Hermon. Ano po ang meron sa hamog? Number one, pag may hamog, there's freshness. Fresh. Di ba? Pag umaga, di ba? Pumunta kayo pag umaga, pumunta kayo sa bukid. Pag dumaan kayo doon sa mga damo, mababasa kayo. Fresh. It's very fresh. Di ba? So, ang una pong binibigay ng hamog, nagbibigay po ito ng kasariwaan. Eh, by the way, kayo mga young ladies, magsosurvey ako mga dalaga rito ngayon. Mga young people. Paano niyo masasabi ang isda ay sariwa? Ano ang palatandaan ng isda ay sariwa? Viral? Saan titignan? Maka. Yun. Maka. Ano pa? Asam. Ang sumasagot naman yung mga senior. Ano pa? Katawan. Very good. Kung malambot na. Kasi minsan, hindi na natin alam ito mga ito. Kasi masyado tayong pindot rito, pindot ron. Di ba? Hindi na natin alam kung ano ang galunggong. Hindi natin alam kung anong sarsyado. Hindi natin alam kung... Hindi na. Yung ibang mga kabataan na hindi nga nila alam kung ano mga gulay. Hindi na nila alam yung bahay kubo. Walang biro. Pero pa nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba yung sinasabi nilang Martes? Ano ba yun? Tuesday yun. Tuesday ba yun? Pati yung mga ano. Iba na ang panahon ngayon. Eh, ano kayo ba ng panahon ngayon? Bilang sa... Alam niyo, napunta ako sa States one time. First time sa US. Siyempre, excited ka, di ba? First time. Punta kami sa apple picking. Apple picking kami, yung plantation ng apple orchard. Punta kami doon. Siyempre, huli mo lahat ng gusto mo, tapos ikikilo mo, kumain ka habang nasa loob, anli. Tapos pagka pakilo mo, iuwi mo. Murang-mura kasi doon yung kitasan. Aba, excited kami doon sa truck. Pagbuka doon, ay, ana-ana na dyan. Ako, agad ako na. Maniwala po kayo. Ganun pala yung brand. Siyempre, first time, ano? Agad ko. Basahin mo ka ako ng ano. Pag sariwa, bagong pitas pala yun. Anong pala yun? Ganyan po ginagawa po ng unity. It presents you up. When you grow weary, sabi ng Galatians 6:9, we grow weary at times. Isang pagod na kayo. Lagi na, choir na naman. Hindi man lang nagpapamerienda, practice ka naman. Tapos, galit pa. Hindi naman kami binabayaran. Ano ba yan? Wala naman store na yan, no? Tapos, galit ka pa sa trabaho, galit sa school. Isang manghihinawa ka din. Time will come, he will say, pagod na ako, Pastor, saka muna. You'll grow weary and tired. Mawalan tayo. Mawalan tayo ng gana. Pero kapag malakas ang patak ng hamog sa church, it will keep your freshness. Alam niyo si Pastor Sosa. Tagal ng pastor. Ilang taon ng pastor si Pastor Sosa? Ha? 30 plus. Nung unang bagsak namin dito, nag-push lang kami. Ako, Pastor Sosa, Pastor Nielo. Sila, joint effort kami. Punta tayo sa Lemery. Puntahan natin mo. Kaya nagbagsak namin doon sa Lemery. Fiesta. Ang ganda pala ng fiesta rito nung panahon na yun. Open sa lahat ng bahay. Sabi sa amin, Pastor, ayos na kayo kumatok dyan. Open kayo kumain. Totoo! Talaga sinubok namin. Ay, sinubok kayo. Ay lang. Ay, sarap. Paborito ko yata nila nun. Mahilig ba kayo ng ano? Kambing ba yan? Yun ang talagang hinanap namin. May kaldirekta nilipay. May kaldirekta po ba kayo? Huli. Papipigain na lang, namilipat. Saucy, no? Juicy, di ba? Hindi ko sabihin, nung panahon na yun, 1980s siya tayo.
Pastor Sosa, hanggang ngayon, parang binata pa rin. Walang pagod, walang kapaguran. Punta sa Bible School, biyaki dito, punta sa Cavite, uutusan ng nakasawa, usa ka rito, magpagsa ka rito. Pero ngayon, nasa Amerika, ikot sa Amerika, nandun sa Oregon, nasa San Francisco, Pastor, tulungan mo ako dito, sa Arizona, nandito, hindi, walang parang sariwa lagi. You know why? Alam mo ba ang nagpapasariwa sa amin bilang pastor? Kapag ang church ay nakakaisa sa paglilingkod. Kaya si Pastor Sosa ay tuloy-tuloy yan, inspired yan, talagang ganagin, laging plano rito, plano rito. Because nakikita niya yung inspiration niyo from the people that he has won to the Lord. You're united, you are one, you back him up, you support him, and you try to reach things for God. That will inspire your pastor to no end. Pero kapag puro bickering, puro pastor, yan na pastor, di ba? Sabi ng pastor, magbigay tayo! Let's fly for the Lord! Let's fly, pastor! Let's fly! At tapos, alam niyo ba yung story niyo? Kalimutan ko na yata. Bigla lang pumasok sa isip ko eh. Tapos, kalimutan ko na yun. Kalimutan ko na yung ilustrasyon na yun. Sumingit na kasi. Ano na ba yun? Hilikin ko ha. Dali lang. Okay, sabi niya, magbigay tayo sa Panginoon. Sabi niya, lumakad tayo para sa Panginoon. Sabi niya, magbigay tayo. Sabi niya, mga tao, let's walk, pastor, let's walk. Tapos sabi niya, magsakripisyo tayo para talaga magampanan natin ang mission natin. Let's run for the Lord. Sabi ng mga member, let's run, pastor, let's run. At ang pinakamaganda para magampanan natin ang kalooban ng Diyos ay talagang doblehin natin ang sakripisyo natin. Talagang kung pwede, magbenta tayo ng damit at ibigay natin sa gawain ng Diyos. Let's fly! Let's fly! Sabi ng mga members, let's walk, pastor! Let's walk! Pag gano'n naman ang member mo, diba? Parang binuhusan ng tubig. Diba? Yung gana. Pag kayo ay laging nasa church, ito, tandaan nyo ito. Isa lang sasabihin ko sa inyo kasi pastor din ako. Kung kayo ay member ng mga church nyo, ito lang ang gawin ninyo. Ito lang, ito lang. Wala na ko ibang sasabihin. Basta pag bumukas ang pinto ng simbahan at merong service, dyan ka! Huwag kang a-absent. Basta dyan ka lang. Attend ka lang ng attend. Attend the worship service. Pakita ka lang kay pastor. At alam ko, yung iba sa inyo, meron na kayo permanent na upuan, parang season pass, di ba? Parang binayaran nyo na. Sige, basta hindi ko lang sabihin, just be there and sit down. When there's a service, be present. Pag yan ang ginawa mo lang, that pastor, sabi ko sa inyo, your pastor will be inspired to do more. Ano lang, ang nakakapangina sa amin, pag yung, ano ba, absent. Ganon? Nandyan, minsan wala. Pero pag yung mga members na laging nandyan, nanago kami, pati yung preaching namin, akala mo totoo. Freshness. Ang pinakamataas na peak ng mga snow caps na makakapal nanggagaling po sa Mount Harmon. At ito po, pinalalamig niya yung mga tuyot at mga pungkag na mga lupa. Binabasa niya ito at kanyang pinasasariwa. At kayo rin po, alam ko, nangihinga din po kayo minsan, nandalamig niya. Okay lang po yun. Pero, united. Pag tayo nakita natin united, it inspires everyone to keep on going. Okay, so yan. Last dapat. Hindi lang po, tapos ito. Promise. Ito. Hindi ba tayo minsan worn out na? Day in, day out, yun na naman. Yan, pastor na. Tingnan nyo si pastor. Pastor Randy. Ang trabaho niya, mag-preach 3 beses sa church 3 times a week. Eh, may mga Bible studies pa yan. Eh, mag-prepare lang ng sermon. Mag-prepare lang ng outline. Kahirap po niyan, oras po yan. Pupuyakin ka niyan. Ang totoo niyan. Madalas yan, Sabado na ng madaling araw, hindi pa tapos ang outline eh. Di ba? Tama ba? Di ba? Sabado na isang madaling araw, hindi pa tapos ang outline nyo? Guilty naman kayo mag-Google.
Di ba? Pero walang tigil yan. Bible 3 times a week. Ang hirap po mag-ready ng lesson. It takes time. It takes focus and concentration. Pero bakit ginagawa po ni Pastor Randy yan? Because he is inspired. Dahil pag-preach niya, nandyan yung mga tupa, kakain ng kanyang inihandang pagkain. Kasi kung absent, kaya yung mga Sunday school teacher minsan discouraged kasi maraming members, atin lang ito, yung pagsabihan. Atin lang ito. Pero kasi yung mga simbahan, na yung mga members nila, late pag Sunday school. Hindi dumarating ng tamang oras. Kaya yung mga Sunday school teacher na nag-ready ng lesson, di ba? Halimbawa, estudyante niya, 15. Kasi darating lang, 3, 4. Siyempre, nag-aral ka, parang hindi ka ganadong, parang ano naman tayo, prayer partner na lang tayo, di ba? Kasi nga, late eh. Ganyan po yung ibang simbahan. Hindi naman sa inyo yun, hindi naman kayo yun. Alam ko naman, pag Sunday school, present kayo lagi. At saka, on time kayo lagi. Alam ko naman yun. Alam ko, kitang-kita ko sa mga itsura niyo. Di ba? Pero pag 15 estudyante ko, pag start ko, 9 o'clock, 9:10, kumpleto na yan, ay ganado yung teacher. Bakit? Subukan nyo kayong mga magulang. Nagluto kayo ng pagkain. Kayong mga misis, nagluto kayo ng pagkain. Alam mo, special yung ano. Tapos yung mister dumating, di ba? Sasabi ng mister, kaya na, eto kaya na ako, talaga. Naku, nagdayaya ka ng gera. Nagdayaya ka ng gera. Kahit busog ka na, pag nag-ready ang misis mo ng pagkain, ha? Pupunta ka sa CR, duputin mo yung lalamunan mo. Labas ka rin. Yan ay kung gusto pang mabuhay. Kami po sa church, kami po na-inspired. Di ba kayo din pag nakita nyo ang church group, di ba inspired din kayo? Di ba pag nakita nyo ang choir ang dami, di ba inspired din kayo? It presents up, it buoys up, it pulls you up, it pushes you up. Kanya po ang unity. Sabi nga ng warriors, di ba? Strength in numbers. Walking on landmines. Spirit-generated ambience. Hindi po ito trabaho ng isang tao. Lahat ng kasama sa church ay may bahagi po siya. Ano pong conclusion natin? Mount Hermon. Ay, hindi. Meron pa ba isa dyan? Ano may isa pa? Ano pang ginagawa ng Hamog? Fertility. Ang nagagawa po ng Hamog, nag-fertilize po, nagbibigay po. Ibig sabihin, hindi lang ito nagpe-presko, nagbubigay pa ito ng bunga para yung mga tanim ay magbunga. It creates metabolism in the plants, magkaroon ng photosynthesis, at ito ay magbunga. Kaya nga po ang preaching ng pastor, kapag united tayo, pag united ang church, ang preaching mo, pastor, magiging mabunga. Kasi ang spirit isa eh. Di ba? Hindi pa pasok dito, lalabas doon. Magkakaroon ng bunga sa buhay ng mga tao, magbabago sila, magbibigay sila, they will be faithful. Hindi katulad ng matinik at madawag na lupa na pag bumagsak doon ang salita ng Diyos, hindi ito nagbubunga. Ang simbahan ay magiging mabunga kapag may unity. Ministries abound and will be blessed as everyone unites and participates in creating something for God. Conclusion po. Kaya kung gusto po yung church nyo maging mabunga, yung mga ginagawa nyo, magkaisa po kayo. Be united. Sabi po dyan, as the dew from Mount Hermon. Tapusin ko po dito. Ano po ang larawan po ng bundok ng Hermon? First, stability. Pag nakakita ka ng bundok, ang nakikita mo, tatag, tibay. Stability, strength. Yan po. It gives you fortitude, courage. Yan po ang larawan po ng bundok. Let me challenge you. Doon sa isang hurricane doon po sa Florida. Paborito ko po ito. 1992, nagkaroon po ng Hurricane Andrew sa Homestead, Florida. Alam niyo po yung lugar ng Homestead? The whole area, lahat ng bahay po, di ba? Lahat. So, lahat. The next day, devastation talaga. Talagang lahat. But, nakapagtataka, may isang bahay na hindi man lang nag-crack. Tapos kinabukasan, yung nakatira doon, nag-awalis na, parang wala nangyari. Yung mga debris, binawalis na niya. It caught the interest of Lydia.
So pinuntahan nila yung tao. Sir, ano bang sikreto nyo? Lahat ng bahay sa paligid nyo, tingnan nyo, bagsak lahat, sira lahat. Yung bahay nyo bubuo, ano bang sikreto nyo? Sagot po niya, wala naman akong sikreto. Sabi niya, tinayo ko ang bahay na ito according to the building code. Hindi ako nag-substandard. Kung ano yung sinabi ng City Hall na kapal, yun ang nilagay ko. Kung ano yung sabi ng City Hall na timpla, yun ang ginawa kong timpla. Mga kapatid, itayo po ninyo ang inyong buhay, ang inyong church, ayon sa building code na ibinigay ng Diyos sa atin. At ang building code po natin, ito po, huwag po kayong lalayo dito. Magiging katulad kayo ng bundok, stable. When life begins to be hostile, you will be strong as Mount Hermon. Marami po tayong makasamahan na parang bahay na nag-iba na. Ang backsliding po ngayon ng mga members sa churches, mga pastor, grabe. Come and go. Liliit na bagay nawawala. Because they did not build their life according to the building code. And I charge you, Pastor Randy, lahat ng members ng church na ito, dwell together in unity. That's all right. Tayo po lahat ay tumayo.